O kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas eh. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong manatiling updated sa mga maiinit na balitang politika, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bawat bagong video na aming inilalabas. At ito na nga mga kababayan. Kaya pala may tumindig doon na isang senador na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang dyan, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Okay, tapos na yun. Diniklara ko ang na ibig lahat, sabihin, na bypass na. Alam mo, kung babasahin mo, pati saligang batas, na-violate eh. Opo. Kasi Article 7, Section 16 ng ating saligang batas, kapag na-bypass ka, you will need another appointment. Yun, opo. Okay? Kasi na-bypass ka. Nung tinanong ko nga yung isa sa kanila na tumindig na representante ng isang grupo na constituting 5 of them, sabi ko, alam ninyo yung birthday ninyo, natapos na last month pa, di ba? Kasi Yes, po. lahat sila, karamihan sa kanila, nag-birthday May 2026. Parang dalawa doon, parang tatlo May 2026, yung dalawa ay April 2026. So, puro less than a year na lang So, talaga. kinilala nila, natapos na kayo kasi umabot na kayo sa mandatory age. Sa mga tweet, hindi na kayo pwedeng i-reappoint. Tama. Pumayag naman sila. Tama po. Pagkatapos, alam mo ba nga ako yung Republic Act 11939? Ayan, tinanong niyo po yan doon sa hearing. Itong batas na to, inamend niya yung Republic Act 11709. Alam ko po, sabi niya. Alam mo rin ba ako kung bakit ko binabanggit yung batas na ito? Alam din daw po niya. Alam ko po, sabi niya. Sabi ko, na kulang na po kami sa 1 year. Gano'n pa man, binanggit ko pa rin, totoo, sabi ko, na ang sinasabi ron, sabi niya, napakalinaw na hindi na kayo pwedeng, ito, sabi ko, binasa ko to be eligible for appointment or promotion to the grade of Brigadier General, blah, 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 the officer must have at least 1 year remaining of active service before compulsory retirement. Sabi niya, alam ko po yun Ngayon, paano ngayon yan? Sabi ko, ako, sinasabi ko lang para ma-record na nakakalabag po tayo sa batas na ito dahil pare-pareho na po kayong less than 1 year. Less than 1 year na lang sa serbisyo. Ngayon, so kinakatwiran nung mga gustong tumayo. Continuing naman yan So, bahala na po ang korte sa tamang pagkakataon at sa tamang paraan at kung sino po yung magko-question nito, kung tama po yung yung ginawa ng Commission on Appointments. Kasama po ako doon, kaya hindi po pwedeng hindi ko po banggitin yun. Ayaw ko po na malaman ng sino man na magre-review sa kaganapan ng mga pangyayari. Sometime in the future, merong magko-question ito. Malaman nila na isa sa amin ay tumindig para lang sabihin ko na meron po tayong nilabag. Palagi akong ganun dyan. Magalit na yung gustong magalit.
Kasi tayo ay binigyan ng mandato ng ating mga kababayan. Isang Opo. mandato na hindi mo matatawaran. Tiwala na ibinigay sa atin. Yung tiwala na yun, hindi ko pwedeng salaulain. Opo. At baliwalain. Hindi pwedeng Baliwalain. Opo. Basta tama po, kinakailangan nating banggitin. Oho. So kasaysayan na lamang po ang magpapasya at ang korte sa mga darating na panahon kung paano po nila bibigyan ng pagdidesisyon itong mga bagay na ito. Pero ako, Sen, personally, pinapanood ko kasi yan, lalo na yung tagpo na yon. Napansin ko na bagamat, well, siguro sa loob nila, parang kitang-kita naman na may mali. Pero nahalata ko na parang ipinipilit talaga nila na ma-promote yung mga general na yon. Ano bang dahilan? Bakit kinakailangan nilang i-promote? Yung isa ata sa mga general doon, mukhang merong inihahandang posisyon sa kanya, Sen. May nagsabi nga sa akin, Jen, again, Opo. kung ang sapantaha mo ay tama, araw lang ang makapagpapatunay na maring isa sa kanila ang papalit sa ating Chief of Staff, General Browner. Kasi yun ang kanilang yun ang bali-balita lang. So parang may isa doon na kandidato para maging Chief of Staff ng AFP. Oh, ako naman hindi naman importante sa akin 'yon. Ang importante sa akin ay magawa namin lahat ang aming tungkulin, yung pag-conduct namin ng aming sesyon ay palaging nasa tamang tuntunin. Opo. Kasi isip-isipin mo naman, doon lamang sa kawalan ng reappointment. Ayan, So kinonfirm namin nang walang reappointment na galing sa Pangulo. Sinasabi ng saligang batas kinakailangan a new reappointment should be there. Hindi nga nangyari yon dahil nga pinipilit nila continuing session. Pagkatapos niwala yung mga completed documents. Bawat isa sa kanila na kumpleto nila yung dokumento. Yung iba yata na kumpleto before their birthday, pero karamihan sa kanila na kumpleto yung documents nila after their birthdays. Ayun, Halimbawa, yung General Peralta yata, May 14 ang birthday niya, na kumpleto niya yung dokumento for purposes of confirmation, May 26. After so ng tingnan birthday mo, niya? paano mangyayari yun? Pangalawa, yung notice. Sa tuntunin ng Commission on Appointments, lahat ng miyembro kinakailangan magkaroon ng notification in 5 days. 5-day notice. So, kinakailangan mag-move sila na sinususpinde ang operation ng tuntunin ng Commission on Appointments para lang yung notice ay baliwalain. So, ang tanging kasi po, kawawa naman sila Wala silang kasalanan. Maaari nga. Sino yung may kasalanan? Yung mga taong hindi nagtalaga ng araw para ma-confirm itong mga taong ito. Sa mga tweet, yung naguhugas kamay sila, ang ginagamit nilang dahilan na nakakaawa yung 5, pero yung pagkakasala nila, ayaw nilang akuin. At parang sinisisi pa sa kampo ninyo, Sen, yung nangyaring na-delay sila. Kasi nga, nagkaroon daw ng walkout. Hindi daw kayo pumasok sa seksyon ng mga nakalipas na araw. May time pa naman dun sino yung nagpanukala na June 3, nag-declare sila na sinidi Sino sa kanila? Hindi ba sila? Ayun. Dapat sana, bago nila ginawa yun, meron sana isang araw for confirmation. Kasi hanggang Friday pa dapat para continuing. Oo nga po. Kasi dapat hanggang Friday pa po yun, di ba? Hanggang Friday yun. Yung Webes man lang, kinonfirma namin, continuing session. Hindi dapat na nagtawag ng special session na kahit kailan, hindi pwedeng i-connect doon. The special session is distinct and separate from the last session which ended June 3 by virtue of the Sinidie adjournment. Sa mga nakakaintindi, so talagang kitang-kita dito, Sen, na pilit na pilit talaga yung ginawa nilang yun yung sinasabi natin, palagi nating sinasabi dyan, at hindi tayo lalabas sa katwiran, sa tuntunin at sa mga batas na umiiral. Yun lang ang aking inilalaban sa lahat ng pagkakataon. Hindi ako nagsasalita ng hindi katwiran at hindi nakasalig at nakabatay sa mga batas. Nung sinabi ko na kasi naman kayo andyan sa panig ninyo yung promotor ng Bendalo. So hanggang ngayon puro Bendalo ang nangyayari. Puro pamimilipit sa batas tapos nung makalipas ang ilang parang matapos yun parang ang dating ipinilalabas pa nila sa media at social media na para bagang kontrabida kayo kasi kinukontra nyo raw yung confirmation ng 5.
Mali eh. hindi ako kontra ron. Oho. Kung talagang wala silang kasalanan, alam ko rin na maaaring wala silang kasalanan. Yun, opo. Maliban lang doon sa pagkukulang nila na mag-submit ng dokumento kasi sa kanila dapat yun eh. Sa kanila bang gagaling? Ang initiative ng manggagaling sa kanila, May 14 halimbawa ang birthday mo, dapat sana before that, Oho. nakumpleto mo na para ganap kang walang kasalanan. Oho. Di ba? Pangalawa, dapat kinausap nila yung contingent ng House of Representatives kasi sa tuntunin namin ang chairman ng Committee on National Defense Opo. ay House of Representatives. Si Congressman Joboy ata Ngayon, yun. si Congressman Joboy ang dapat nagkaroon ng initiative, tumawag kagad sa secretary ng CA na, Ayun, ikasan ninyo ng ganitong araw. Kasi kawawa naman itong mga ito. So, walang gumawa sa kanila. Oho. At ito namang mga, siguro walang nag-remind sa kanila para lahat ng dokumentong kinakailangan na maipasa nila Oho. right before their respective birthdays. Kaya pala nung hinahanapan nyo ng paliwanag, walang makapagpaliwanag nung tinatanong nyo po sila, pati yung Wala secretary. na. Oo, sinasabi ko na lang, huwag na kayo makipag-argumento kasi sabi ko, hindi Oo. naman ako nag-o-object. Baka akala nyo, nag-o-object ako. Sinasabi ko lang ang concern na ito para lang ma-record Oh, yung na meron manifestation. tayong lalabagin na batas. Para sa ganun, kung re-reviewin ito sa mga susunod na panahon, Opo. ba isa ang tumayo Oho. para sabihin tama siya. Oho. Di ba? At yun po, Sen, binibigyan din natin sa palatuntunan ito, ang tinitindigan natin dito, batas lang. Kaya parang doon sa pagpapaliwanag niyo po sabi niyo, dalawang ulit yung sinabi, ang akin po ito, batas, batas ay batas. Di ba? Oo. Law is the law. Yun po dapat Ang na batas masunod. ay batas eh. Paano Opo, mo, hindi ba sinasabi nga natin, the law may be harsh, Opo. but it is the law. Yan. Opo. Oh, meron pang counterpart na Latin yan, di ba? Oh, box, ano? Nakalimutan mo na. Box Populi, box de. Hindi, ba Yung, yun? yung Duralex Sedlex. Oo, Duralex oo. Sedlex. Oo, Oo. Duralex Sedlex. Yes po. Oo. Masyadong mabigat. Pero yun ang batas. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng baluktutin yun. Eh. Yes po. Oo. Oh. Tapos nabanggit mo kanina na yun daw pamumuno ni SP Alan na 28 days ay gumasta ng 700 million. Oho, 720 million daw in 28 days eh. Hindi, 700 million in 28 days. Opo. Parang panahon pa ng parang anarchy. Ganun, Oho, ano? oho. At ang nangyari lang ay nagkaroon para ng isang paghihiring na hindi naman talaga inauthorize. Oho. Yung ganun pa yung kanyang ganun yung kanyang patutsada. opo, oho. Nakalimutan niya, Jen. Sa panahon niya, 10 buwang singkad ang nakalipas. Oo. Hindi siya tumawag kahit isa man lang na pagdinig sa flood control. Nako. Oho. Ngayon, sumahin mo yun, Jen. Kasi ang pinanggalingan niya is 25 million expense per day ng Per Senado. day pala ng Senado Kaya yun. nakwenta niyo yung 700 million eh. Oho, oho. So 28 days times 25 million, Oho. 700 million. Oho. Ngayon, kwentahin mo yung 300, yung 10 Month. months Oho. times 30 days. Ilan yun, Jen? 10 day, 300, no? 300 days Oho. times 25 million, Opo. 7.5 billion pesos ang ginastos namin. Pero ni isang hearing ng flood control, hindi siya nagtawag. Alin ang mas magastos, Jen? Ay, siyempre, mas malaki yung billion yung pinag-uusapan. Oho. 10 buwang singkad, Jen. Oho. Okay? 7.5 billion pesos, ni isang pagdinig, wala siyang ginawa. Oho. Di, baka maging punto nila, teka lang, ano lang naman ako sa Blue Ribbon Committee, hindi naman ito niyang kabuuan ng Senado. Hindi, sinasabi ko yung hindi mo pagtawag ng opo, di ba? Nung pagdinig ng tama. Kasi hindi lang naman yung Blue Ribbon ng buong Senado. Buong Senado yun. po. Yung kabuuan ng Senado na ikaw ang Blue Ribbon, wala ka man lang naipasa sa sarili mo na magtawag ka kahit isa lang. Oho. Bakit naman? 10 months. Oho. Pagkatapos sabi niya, narinig ko siya in interview, magtrabaho na tayo. Oho. Sana naman kanya, yung minority, makipag-cooperate na. Pwede ko bang marinig mula sa kanya? Nasabihin niya ang mga pangungusap na ganito. Ngayon pong natapos na po ang aming power struggle. Yan, opo. Ako po'y naniniwala na ganap na po kaming makakapagtrabaho ng maayos. At ang unang-una ko pong ipagpipilitan kung sino man po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dito talaga, opo. Kailangang magpasya na sila. Gumawa ng isang schedule. Kung kinakailangan ay weekly
ang Blue Ribbon Committee sa flood control hanggang sa ito ay matapos. Dapat daily. Wag Pwede ba? Oo. Hindi, kahit na weekly lang, okay na Ganun ako eh. ba? Okay na kayo? Pero Kasi ang marami tao- namang ibang mga issue kasi na kinakaharap din ng Blue Ribbon, hindi lang naman flood control. Oho. Ngayon, kung ang subcommittee binigay kay ganito, yun, pwede siyang mag-araw-araw kung gusto niya. Ngayon, Para marathon para hearing. lang malaman natin na talagang seryoso sila na magtrabaho na tayo. Oho. Kasi dapat yun ang priority. Oho. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Oho. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Wala. Oho. Sa ngayon lang, tingnan ninyo yung gustong mag-invest sa elektrisidad. Umaalis na sila eh. Sa energy po. Energy pa lamang yun. Oho. Katakot-takot na utang na ang... Mabigat po. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng... manormalize natin ang ating bansa. Oho. At ito ang pinaka hinihintay ng ating mga mamamayan. Magkaroon ng ending itong naganap na pinaka-malawak, pinaka-maanomalya na pagnanakaw sa salaping bayan dyan. Ayaw ba nilang magbigay ng deklarasyon ngayon? Dito magsisimula ang Dapat. tinatawag po natin Oho. na pagtatrabaho. Ayan. Puntahan na po natin ito. Ito po ang pinaka-priority. Hindi po yung waling-waling. Hindi po yung dalawang Amerikano na kailangan maging Pilipino para makapag-basketball dito sa atin. Meron pang isa siya na ito, puring-puring nila ito eh. Na yung latag ng